Ang school ay hindi lang lugar ng pag-aaral. Ito ay isang arena, habang ang karamihan ay abala sa paghahanap ng validation o pagpapapansin sa kanilang mga kaklase. Ang mga taong may mataas na antas ng pag-iisip ay abala sa pagbuo ng kanilang reputasyon. Kung nararamdaman mong tinatapakan ka, pinagchitsismisan o binabaliwala, ito ay dahil mali ang ginagamit mong taktika sa larong ito. Ang respeto sa loob ng classroom ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng pagiging mabait o pagsunod sa ikaang ng araw. Ang respeto ay inaagaw mula sa takot at misteryo. Sa aking opinyon bilang isang tagamasid sa madilim na bahagi ng isipan, ang mga tinatawag nilang nice guy o nice girl sa school ang laging nagiging target ng mga bully. Bakit? Dahil alam ng mga predator na wala kang ngipin. Ang desperasyon mong magustuhan ng iba ang mismong bibigay ng kapangyarihan sa mga taong mapangmata. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga estudyante ay ang pagiging masyadong bukas. Nagkukwento ka ng personal mong problema sa classmate mo, tapos kinabukasan, buong school na ang may alam. Iyan ay kahinaan, hindi pagiging tapat. Ang taong walang nabubunyag ay parang multo. Hindi mo mahawakan, hindi mo mahuli. May kilala akong estudyante noon, tawagin nating si Jay. Tahimik siya, hindi siya yung tipong sumasama sa mga maingay na barkada. Sa simula, pinagtatawanan siya dahil akala nila ay wala siyang kwenta o masyadong boring. Isang araw, may isang bully na lumapit sa kanya at sinubukang ipahiya siya sa harap ng klase. Imbes na mahiya o magalit, tinitigan lang siya ni Jay ng direkta sa mata. Walang kislap, walang emosyon, parang tumitingin lang siya sa pader. Tumahimik ang buong classroom. Ang bully na sanay na nakakakuha ng reaksyon tulad ng pag-iyak o pag-aaway ay biglang nawala ng bala. Hindi alam ng bully kung ano ang gagawin dahil hindi gumana ang script niya. Dahil hindi na-trigger si Jay, ang bully ang nagmukhang tanga sa harap ng lahat. Mula noon, hindi na siya ginulo. Natutunan ng mga tao na si Jay ay hindi basta-basta mapaglalaruan. Para irespeto ka, kailangan mong gamitin ang konsepto ng strategic scarcity. Maging madamot ka sa oras mo. Huwag kang laging available. Kapag may nag-chat sa iyo, huwag kang mag-reply agad. Hayaan mong maghintay sila. Sa mundong ito, ang taong laging available ay mukhang walang ibang ginagawa sa buhay. Pero kung ikaw ay busy, kahit nagbabasa ka lang ng libro o nag-iisip ng future mo, mas magkakaroon sila ng curiosity kung ano ba talaga ang ginagawa mo. Ang misteryo ay nagbubunga ng respeto. Kapag kinausap ka ng isang taong mayabang, huwag kang sumagot ng mabilis. Tignan mo lang sila ng direkta sa mata ng walang emosyon. Ang katahimikan mo ay magmumukhang power play. Sila ang unang mabubulol. Sila ang unang mag-iisip kung galit ka ba o kung hindi ka nila kaya. Kapag ikaw ang unang nagsalita, ikaw ang nag-a-adjust. Kapag hinayaan mo sila maghintay sa sagot mo, sila ang nag-a-adjust sa iyo. Ang pinaka-respetadong tao sa school ay hindi yung pinakasikat. Ito ay yung taong may high value na parang hindi sila naabot. Ipakita mo na hindi mo kailangan ng approval nila. Sa bawat recitation, huwag kang mag-recite para mapansin ng teacher. Mag-recite ka dahil alam mo ang sagot. Ang pagkakaiba ay simple pero malalim. Ang nagpapapansin ay mukhang desperate. Ang taong alam ang sagot ay mukhang superior. Ito ang tinatawag na projection of status. Kahit wala kang pera o sikat na pamilya, kung dala mo ang sarili mo na parang alam mo ang halaga mo, maniniwala sila. Ang utak ng tao ay tamad. Kung ano ang ipakita mo, iyon ang paniniwalaan nila. Dito pumapasok ang twist na hindi itinuturo sa guidance office. Ang mga tao ay laging susubok sa iyo. Titingnan nila kung hanggang saan ang pasensya mo. Ang master manipulator ay hindi nagagalit kapag iniinis. Sa halip, tumatawa sila o nagpapakita ng kawalan ng pakialam. Kapag hindi ka nila na-trigger, nawawalan sila ng kontrol sa iyo. Isipin mo ang isang chess game. Kung ang kalaban mo ay patuloy na nagtatapon ng pyesa para asarin ka at nanatili kang kalmado, sila ang mapapagod. Ang tawag dito ay emotional containment. Kapag hindi mo ipinakita ang reaction mo, nagiging boring ka para sa kanila. At kapag naging boring ka, titigil sila sa pag-abala sa iyo dahil hindi nila makuha ang dopamine hit na gusto nilang makuha sa pag-api. Naalala ko yung kwento ng isang leader sa isang organisasyon. Palagi siyang sinusubukan ng mga kasamahan niya. Laging minamaliit ang mga desisyon niya. Sa halip na makipagtalo o ipagtanggol ang sarili ng pasigaw, nag-set siya ng boundary. Kapag may sumasabat sa kanya ng walang galang, hihinto siya, titingin ng matagal, at magtatanong ng mahinahon. Natapos ka na ba? Ang tanong na iyon ay hindi galit, kundi isang statement na kontrolado niya ang sitwasyon. Ang taong sumabat ay hindi nakakuha ng inaasahang reaksyon.
Kaya ang susunod na mangyayari ay kahihiyan para sa kanila. Yan ang paggamit ng otoridad ng hindi kailangang maging marahas. Ang school ay training ground para sa tunay na mundo. Kung hindi mo kayang makuha ang respeto ng mga kaklase mo ngayon, paano mo makukuha ang respeto ng mundo bukas? Maging mapili sa iyong salita, maging matatag sa iyong kilos, maging mahirap basahin, ngunit madaling igalang. Ang tunay na malakas na tao ay hindi kailangang magsigaw para marinig. Ang kanyang presensya pa lang, sapat na para magsilbing batas sa paligid. Huwag kang maging biktima ng school politics. Maging player ka. Gamitin mo ang katahimikan. Gamitin mo ang misteryo. Higit sa lahat, huwag mong ipakita ang lahat ng baraha mo. Sa bawat galaw mo, itanong mo sa sarili mo, nakakatulong ba ito sa reputasyon ko o nakakasira? Huwag kang maging reactive dahil ang taong madaling matrigger ay madaling basahin. Ang taong hindi natitinag ay hindi mabasa. Bago tayo maghiwalay, huwag mong kalimutang mag-follow dito sa Dark Mind PH para sa mga susunod pang aral na magpapatalas ng iyong isip. Manatiling matalas, manatiling maingat. Ako ang inyong tagapagbalita sa madilim na bahagi ng isipan. Hanggang sa muli!